Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Disney. Dito na ako nakapangasawa sa US. Michael nga pala ang name ng husband kong foreigner. May isang anak kaming babae at 10 years old na ito. Mahilig nga pala kaming gumala o mag-explore ng husband ko. Sa tuwing day off namin sa trabaho ay kung saan-saan kami nakakarating. Iniiwan namin ang anak ko sa grandmother niya. At dahil makalola nga ang anak namin ni Michael, ay pumapayag siyang magpaiwan. Isang araw na day off naming mag-asawa ay nagkayayaan kaming pasyalan ang sinasabi nilang mansyon sa gitna ng kagubatan. Matagal ko nang gustong puntahan at i-vlog ito. Subalit, palaging hindi natutuloy dahil nga may work kaming mag-asawa. At ngayon nga ay nagkaroon kami ni Michael ng pagkakataong mapuntahan ito. Dahil na-curious nga ako sa kwento o kasaysayan ng mansyon na yon, ay pinilit ko talaga ang husband kong puntahan ito. Nakapaskil pa sa isang site o article ang kwento ng mansyon. Halos mahigit 1 oras nga naming binaybay bago namin narating ang pakay. Maaga pa lang ay bumiyahe na kami upang hindi kami dilimin sa pag-uwi. May araw pa ng mga oras na yon. Subalit, parang dapit hapon na sa dinaraanan namin dahil sa nagtataasan at naglalakihang mga punong kahoy. Makakapal kasi ang mga dahon nito, kaya halos hindi na natatamaan ng sinag ng araw ang kalsada. Malayo pa lang kami, pero natatanaw na namin ni Michael ang mansyon. Sadya nga namang may kalakihan ito. Nang sa wakas ay narating na namin, ay ipinarada ng husband ko ang sasakyan namin sa ilalim ng isang matayog na punong kahoy. Namangha kami sa ganda ng paligid dahil napakalawak ng bakuran nito. Walang matataas na damo. Para lang siyang carpet grass. Paglapit nga namin sa mansyon ay hinanap namin ang main door nito. May 3 palapag nga pala ang bahay at yari lang ito sa kahoy. Ang mga bintana ng bahay ay basag-basag na ang mga salamin. Nang mahanap nga namin ang main door, ay bumungad sa amin ang mga butas-butas na sahig nito. Sobrang kalat sa loob ng bahay. Animoy, parang dinaanan ito ng bagyo. Mga lumang sofa na butas-butas at labas na rin halos ang mga foam nito. Lumang TV, lumang salamin, subalit malaki. May maliit na table at nakapatong dito ang 3 tasa at 3 platito. Halatang luma na ang mga kagamitan sa loob. Ang tansya ko, 1970s pa ipinatayo ang mansyon at pala isipan din sa karamihan sa mga nakakaalam kung bakit dito pa ipinatayo sa gitna ng kagubatan ang mansyon. Tinapik ako ni Michael sa balikat kaya bumalik ang wisyo ko. Naagaw pala ng pansin niya ang malaking freezer sa tabi ng dining table. Nakalak ito at puro kalawang na. Subalit, hindi pa ito ang nakaagaw ng pansin namin. May kadena pa ito na medyo makapal. Nagkatinginan niya kami ng husband ko. Parehong nagtatanong ang ekspresyon ng mukha namin. Sinabi kong wag na naming pakialaman pa at umakyat na lang kami sa 2nd floor. Tinungo namin ang hagdan. Sa bawat hakbang namin ay nag-iingat nga kami dahil nga luma na ang bahay at baka bigla na lamang itong bumagsak. Pagbungad namin sa 2nd floor ay nakita ko ang lumang piano. Sa side nito
ay upuang tumba-tumba. Nang tangka na namin papasukin ang isang kwarto, ay bigla na lamang gumalaw ang tumba-tumba. Muli na naman kaming nagkatinginan ni Michael. Pilit kong nilalabanan ang takot. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, andito naman ang asawa ko. Binaliwala nga namin ang bagay na yon at nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa itaas. Binuksan nga ni Michael ang isang kwarto sa second floor. Bumungad sa amin ang nagkalat na mga kagamitan tulad ng kumot, mga basag na salamin, unan na halos lumabas na rin ang foam nito. Malaking katre na may foam, ngunit wasak ito. Animoy sinadyang binutasan gamit ang kutsilyo. Kasalukuyan kaming nag-iikot ni Michael nang biglang makarinig kami ng mga sigaw. Bigla kaming napahinto ni Michael at muli na naman kaming nagkatinginan. Ang sabi ko sa kanya, "Do you hear that, honey?" Hindi niya ako sinagot, pero paulit-ulit siyang tumango. Tanda na narinig din niya ang mga sigaw na yon. Biglang umihip ang malakas na hangin, kung kaya't pabagsak na nagsara ang pintuan. Hinawakan ng husband ko ang aking kamay, sabay sabing, "Let's go, honey. We need to live in this mansion house before it's too late." Buong lakas na hinila ni Michael ang nakasaradong pintuan at dali-dali kaming pumanaog. Sa sobrang ang pagmamadali ko ay nawala sa focus ang videocam na hawak ko. Habang bumababa kami ng hagdan ay naulit pa ang mga sigaw at mas malakas na ito. Galing iyon sa third floor. Animoy nasasaktan o may kinakatakutan ang bawat sigaw. Nabigkas ko na lang ang mga katagang, "Oh God, please protect us. Protect us against bad spirit." Sa sobrang pagmamadali namin ni Michael upang makalabas ng mansyon, ay may gasgas na pala ang isang binti ko. Hindi ko na ininda ang hapdi nun. Ang mahalaga ay makaalis kami sa mansyon na ito. Patakbo naming tinungo ang kotse at sa awa nga ng Diyos ay ligtas kaming nakalabas. Dali-dali naming nilisan ang mansyon na yon, and for the last time, sabay kaming napalingon ni Michael sa malaking bahay. And guess what? Kung ano ang nakita namin. Honey, nakita mo din ba yung nakita ko? Tagalog ang pagkakasabi ko noon kay Michael dahil nakakaintindi rin naman siya ng konting Tagalog. At ang sagot niya sa akin, "Yes, honey. I saw them. The window in the third floor. It looks creepy, right?" Yun ang sagot sa akin ng husband ko. Isang batang babae na nasa edad 8 or 10 years old at isang may edad ng babae. Nasa 30s or 40s siguro yon. Binilisan na ni Michael ang pagpapatakbo dahil nakatanaw ang mga ito sa amin. Halatang blurred ang figura nila dahil tumatagos ang mga katawan nito sa kinatatayuan nila. Mas mabuti nang hindi namin alam ang kwento ng mansyon sa gubat. Ang mahalaga, ligtas kaming nakalabas doon. Totoo man o hindi, ang nabasa ko sa isang article na may karumal-dumal na nangyari noon sa mansyon na yon ay tanging mga multo lamang ng nakaraan ang nakakaalam. At hindi lamang sa Pilipinas, maraming kababalaghan, pati na rin po dito sa US o kahit saan mang panig ng mundo. Oras na mabulabog mo ang katahimikan
at ang tirahan nila. Nakatira kaming pamilya sa isang bagong apartment bandang Cavite. Kasama ko ang nanay ko, isang kuya at isang bunsong kapatid na 2 years old pa lamang noon. Ang tatay ko naman ay OFW sa Taiwan. Dito kami tumira kasi nga ay malapit ito sa eskwelahan na pinapasokan namin ng kuya ko para makatipid sa pamasahe, at kapag lunchtime ay muuwi na lang kami. Bagong renovate lang daw ang apartment, pero madami na daw tumira sa lugar na yon. Sementado ang ground floor, pero kahoy ang itaas na bahagi. May 2 kwarto sa itaas, isa para sa kuya ko. Sa kabilang kwarto naman ay ako, nanay ko at ang bunso kong kapatid. Elementary pa lang ako noon, kaya mas maaga ang uwi ko kaysa sa kuya ko na high school na. Madalas, ako lang mag-isang muuwi ng hapon kasi ay umaalis ang nanay ko kasama si bunso para pumunta sa bahay ng tiyahin ko na hindi masyadong kalayuan. Babalik na lang sila pag didilim na. Isang araw, pag uwi ko, nilapag ko ang gamit ko sa sala. Magbibihis sa itaas at bumaba muli para magmerienda at manood ng TV. Mga ilang minuto pa lang akong nakakaupo sa sala ay may narinig na akong naglalakad sa itaas. Kahoy kasi ang sahig ng second floor, kaya dinig mo kung may naglalakad dito, at sigurado akong walang tao sa itaas kasi ay galing ako doon. Kinilabutan ako sa narinig ko, kaya nilakasan ko na lang ang TV at hindi na muna ako aakyat sa itaas hanggang wala ang nanay o ang kuya ko. Hindi ko ito sinabi sa kanila kasi baka sabihin na nananakot lang ako. Kaya lang sa mga sumunod na araw ay naulit na naman ang mga yabag sa itaas kahit walang tao. Yun nga lang, mas malakas na ang mga yabag na para bang nagdadabog at nagpapapansin. Sa sobrang takot ko, bihira na akong umuwi ng maaga at nagpapalipas na lang muna ako ng hapon sa eskwelahan. Kunwari may mga activity pa kami. Akala ko kasi ay makakaiwas ako sa mga kababalaghan sa paraang ito. Subalit, nagkamali ako. Isang gabi, natutulog na kaming lahat at tahimik na ang lugar. Wala kang ibang maririnig kundi ang andar ng electric fan at ang hilik ng kuya ko sa kabilang kwarto. Sa lapag ako natutulog. Hindi kasi kami magkasya sa kama na pinagsasaluhan na ng nanay ko at ng bunso kong kapatid. Ang ulo ko ay nakatapat sa bukas na pinto na kung saan tanaw ang kahoy na hagdan. Kaya kita ko kung sino ang bababa at aakyat dito. Maya-maya, may narinig akong mga yabag sa hagdan. Mahina at papalayo ito, kaya tansya ko na ang kuya ko ito na bumaba para siguro umihi o uminom ng tubig. Mga ilang segundo lang ay mayabag na naman, at sa pagkakataong ito ay palakas na naman ng palakas, kaya tansya ko ay ang kuya ko na papaakyat na. Nagtataka lang ako, bakit hindi niya binuksan ang ilaw sa hagdan? Madilim masyado para makapaglakad ka doon ng maayos. At kung nanay ko naman ang bababa, ay madadaanan niya muna ako dahil malapit nga ako sa pintuan.
Okay lang sana, kaso naulit na naman ito ng 3 beses. Naiirita na ako sa kuya ko, kaya sa pangatlong beses ay inantay ko siyang umakyat para sana pagsabihan dahil dinig ko ang mga yabag niya sa hagdan. Nabubulabog ako sa pagtulog. Ayan na ang mga yabag. Minulat ko ang mga mata ko at tumingin sa madilim na pintuang nakatanaw sa hagdan. Malakas ang mga hakbang, kaso wala akong nakitang umakyat. Natapos ang yabag pero walang umakyat na tao, walang anino, walang kahit ano. At ang mas nagpasindak pa dito, narinig ko ang hilik ng kuya ko sa kabilang kwarto. Hindi siya ang umakyat. Nagtalokbong akong bigla sa takot. Pumikit at biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay may nakatayong tao sa harap ng pintuan na hindi ko nakikita. Biglang may mga yabag na naman, pero parang nasa tapat na lang ng pinto. Hindi umaalis. Lumakas pa ang mga yabag, paulit-ulit. Takot na takot ako, pero hindi ako makasigaw. Nagdasal ako ng ama namin, at bigla na lang itong nawala. Tumahimik ang lugar. Kinaumagahan ay tinanong ko ang kuya ko kung ilang beses ba siyang bumaba kagabi. Hindi raw siya bumababa kahit 1 beses lang. Hindi ko pa din sinabi kung ano ang naranasan ko. Parang nagdadalawang isip akong sabihin, baka matakot din sila. Eto na naman, gabi na naman. Ayan na naman ang mga yabag. Malakas ito, kaya alam kong umaakyat kung sino man ang naglalakad. Sinilip ko ang nanay ko mula sa pagkakatalokbong, kaya alam kong hindi siya yon. Patay na din ang ilaw sa bandang hagdanan. Alam kong hindi yon ang kuya ko. Natapos na ang yabag at tahimik na rin. Nang bigla kong naramdaman na may biglang dumiin sa bandang dulo ng kutsyon ko. Sa bandang ulunan yon, na para bang may umupo dito. Hindi pa din ako tumingin, kaso may biglang tumawa. Boses babae ang tawa. Parang batang babae. Nakatalokbong ako ng mahigpit. Nagdadasal. Pero tuloy pa din ang pagtawa ng batang babae. Nanlamig na ako. Nang biglang ramdam ko na lang na may humihimas na sa ulo ko. Napasigaw na lang ako at napayakap sa nanay ko sa kama. Binuksan niya ang ilaw at kaming lang 3 ang nasa kwarto. Wala na din ang pagtawa. Kinabukasan, ikwinento ko sa nanay ko at kuya ko ang buong pangyayari. Hindi pa din sila makapaniwala. Wala daw kasi silang nararamdaman. Nagsindi na lang kami ng insenso at kandila ng gabi na yon at sabay-sabay na nagdasal. Sinasarado ko na rin ang pinto kapag natutulog ako. Ayoko kasing maalala pa ang mga nakalipas na araw. Paminsan-minsan ay nakakarinig pa din ako ng yabag, pero sabi ng nanay ko, huwag ko na lang daw pansinin para hindi ito masanay. After 6 months, nagdesisyon kami na sa tiyahin ko na lang kami manirahan. May 1 kwarto naman kasing bakante doon, at para makapagtrabaho na din ang nanay ko at may maiiwan sa bunso kong kapatid. 1 buwan pa pagkatapos naming umalis sa dating bahay, meron ng bagong nakatira. Hindi ko alam kung andun pa ang batang babae. Sana ay wala na. Lubos na nagpapasalamat, Maricar ng Cavite.
Ang kwentong ito ay experience ng pinsan ko at dahil hindi siya mahilig magsulat, ako na lang daw ang magkwento. Kumusta po? Itago niyo na lang ako sa pangalang Beth. Nagsimula ang scary experience ko simula nung binili ko ang vanity mirror. Akala ko sa mga horror movies lang nangyayari yon, pero hindi pala. Binili ko ang vanity mirror sa nagtitinda naming kapitbahay dahil sila ay kumukuha ng mga work items sa Divisoria at yun ang kanilang tinitinda sa kanilang pwesto sa palengke. Saktong dumating ang mga paninda nilang vanity mirror na binubuhat papunta sa bahay nila nang makita ko at nagustuhan ko ang kulay puting vanity mirror na iyon. Nagtanong ako agad kung magkano at dahil nga natipuhan ko siya, binili ko na rin agad. At first, natutuwa ako dahil parang nabuhayan yung kwarto ko dahil team white and brown ang gusto ko sa aking kwarto. Pero later on, hindi ko na rin ikinatuwa dahil dito na nagsimula lahat ang creepy na experience ko. Isang gabi, pagod na pagod ako noon sa trabaho dahil ang pasok ko around 8 p.m. to 4 p.m. By the way, ako po ay isang accountant at work from home po ako. Kaya puyat lang talaga ang kalaban ko. At ito na nga, habang natutulog ako around 4 or 5 a.m. ay may nagbukas ng kwarto ko. Pero hindi ako dumilat agad dahil baka kapatid ko lang. Pero nung nagtagal siya, medyo dinilat ko na ang mata ko para masilip ko. Nang silipin ko ay may nakita akong lalaking nakatayo sa may vanity mirror. And since sarado ang mga ilaw, parang anino lang ang nakikita ko na nakatayo. Bumalik agad ako sa pagkakapikit pagkatapos kong silipin sandali at habang nakapikit na ako, tinanong ko siya. Dahil nga akala ko kapatid ko ang pumasok, tinanong ko kung ano ang kukuhanin niya sa kwarto ko. At doon sa may bandang vanity, sumagot naman siya at sabi niya, "Bulak lang, te." After noon, hindi na ako nagtanong at medyo napasilip akong muli nang sumarado na rin ang pinto. At dahil nga sumara ang pinto, expected na talaga na may pumasok. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami ng mama ko at ng kapatid kong lalaki, nagtanong ako sa kapatid ko, "Bakit ka pumasok sa kwarto ko ng madaling araw? Kumuha ka pa talaga ng bulak ha? Aanhin mong bulak." Yan ang mga sinabi ko. Sumagot siya at sinabi niyang, "Ba't ako papasok sa kwarto mo? Tsaka aanhin ko naman ang bulak sa madaling araw." At doon na nga ako nagkwento sa kanila. Sino yung pumasok pagkatapos kumuha ng bulak? Sumagot pa nga sa akin na, "Bulak lang ate." At ang tanging sinabi lang sa akin ni mama, para hindi ko na siguro isipin yun, ay baka daw naalimpungatan lang ako, dala ng pagod at puyat. That time, hinayaan ko na lang kahit alam kong sa loob ko ay may sumagot talaga sa akin na lalaki ng madaling araw na yon. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Yung black na anino na yon or black entity na yon, mas madalas akong dalawin nang mabuntis ako. Hindi na ako nakatiis, kaya sa sobrang takot ko, sinabi ko sa mama ko at sa aking kapatid na ididispatch ko na ang mirror na yon. Dahil baka yun pa ang dahilan para makunan ako sa unang baby ko. Hindi nagtagal,
simula nang dispatsahin ko ang mirror na yon, ay wala nang kahit anong anino o kahit anong nararamdaman ako sa kwarto ko. Sa ngayon ay okay na ako at nakapanganak na rin. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay nagustuhan nyo. Beth ng Laguna.